What's up mga ka-anime? Proceed na tayo sa chapter 8 and 9 ng The Tokyo Ghoul series at dito nga ay matutunghayan natin ang paggamit ni Ken Kaneki ng kanyang Kagune for the first time para labanan si Nishiki Nishio. Pero kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay baka naman pwede mo rin i-on ang notification bell para always kang updated tungkol sa video natin sa Tokyo Ghoul. I suggest i-follow mo rin ang aking TikTok account. Without further ado, pag-usapan na natin yan. Let's go! 記憶姿が重なる神神楽 Mga ka-anime, ano ba ang Kagune? Ang Kagune ay predatory organ ng mga ghoul na nagsisilbing kanilang armor at claws. Kapag inilabas nila ito, sila ay lumalakas at nag-i-increase din ang kanilang mobility. Ito naman ay composed ng RC cells at nadidescribe siya as liquid muscle. Ang goal ay may kakayahan na makontrol sila at their own will. Ang size ay nakadepende sa RC cells quality at quantity, while ang shape naman ay depende sa creativity and intellect ng user. Patuloy na pinaprovoke ni Nishiki si Ken Kaneki at inaakusahan siya na gusto niyang kainin ang kanyang best friend na si Hide. Sa inis ni Kaneki ay binatukan niya si Nishiki dahil sa pag-uugnay ng kanyang kaibigan sa pagkain. Sinipa naman ni Nishiki si Kaneki sa tiyan at tinawag siyang babae dahil sa pag-atake nito gamit ang kanyang bag. Sinabi ni Nishiki na kung siya ay all out sa kanyang buong kapangyarihan, kahit si Toka Kirishima o Renji-Yomo ay hindi nagtagumpay na talunin siya. Bigla namang ipinahayag ni Nishiki na ang impresyon niya kay Hide, iritasyon, na dulot ng kanyang idiotic na appearance, pananalita at pag-uugali. Gayunpaman, ina-acknowledge niya na si Hide ay napaka-observant na tao sa kanyang paligid kung ikukumpara sa ibang estudyante. Inamin ni Nishiki na sa simula ay ayaw ni Hide na samahan sila ni Kaneki dahil na-sense na niya ang intensyon ni Nishiki. Laging iniisip ni Kaneki na ang pagiging perceptive ni Hide ay resulta ng pagiging matalik na magkaibigan sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi alam na si Hide ay may magandang intuition sa paligid niya. Tinanggal ang patch ng mata ni Kaneki. Ipinalalagay ni Nishiki na si Kaneki ay may patch dahil hindi niya makontrol ang kanyang Kagune at sinasabi rin ni Nishiki na mas gugustuhin niyang patayin si Hide kaysa ma-reveal ang kanilang pagkatao. Naguguluhan at naiinis, si Kaneki ay umatake kay Nishiki ngunit ito ay matagumpay na nakakaiwas sa mga atake niya. Sinasalamin ni Kaneki ang kanyang mga palpak na galaw sa pag-aakalang masama ang kanyang mga reflexes dahil hindi pa siya nakakatama simula pa kanina at nagdududa siya sa kanyang kakayahan na talunin ang kanyang kalaban. Sa kanyang napagtanto na siya ay nagugutom. Inilabas ni Nishiki ang kanyang Kagune at nagpatuloy sa pagsalakay sa walang malay na si Hide habang naaalala ni Kaneki kung gaano nag-aalala si Hide para sa kanya sa buong buhay nila bilang magkaibigan. Dito nga ay nakaramdam na si Kaneki ng lubhang galit at ginawa niya ang kanyang unang pag-atake at sinasabing walang kapatawaran ang ginawa ni Nishiki. Meanwhile, habang nagka-clash ang dalawa, pinapakita si Toka Kirishima na may kausap sa kanyang cellphone at ipinapaalam niya kay Renji Yomo na may business siyang aasikasuhin at malapit na siya doon. Nilabas ni Ken Kaneki ang kanyang Kagune. Nako-confuse si Nishiki sa biglaang transformation ni Kaneki. Ipinako siya ni Kaneki sa bituka gamit ang kanyang Kagune. Nababahala si Nishiki sa taglay na lakas ni Kaneki na umamin na mamamatay siya kung patuloy na sasaksakin siya ni Kaneki ng maraming beses. Sa kanyang observation nga ng claw ay napansin ni Nishiki ang lakas ni Kaneki ay maaaring produkto ng Kagune ni Rise na nagdududa sa paniwala ng isang taong tulad ni Kaneki ay gagamit ng kapangyarihang ito. Nakaamoy si Kaneki ng laman ng tao pagkatapos ay tumingin sa likuran niya at nakita ang malata na katawan ni Deyoshika Nagashika. Pagkatapos ay pumasok siya sa state ng kagutuman kung saan kontrolado siya nito at unaware siya sa kanyang mga ginagawa. Napangiti si Ken dahil ang halimuyak ay nagpasigla sa kanyang gana at hindi niya ito mapaglabanan. Na-attempt na siyang kainin ng kanyang kaibigan ngunit biglang nag-appear si Toka Kirishima.
Inutusan niya si Toka na umalis at ipinaalala sa kanya ni Toka na pagsisisihan niya ng husto kung kakainin niya ang kanyang nag-iisang kaibigan. Sinabi ni Toka na ang gutom ay kapalaran ng isang goal at talagang kinasusuklaman niya ito at nangangakong tutulungan niya si Kaneki sa pagkakataong ito. Nagising si Kaneki at natagpuan ang kanyang sarili sa Antico. Siya ay nilapitan ni Nishimura na nagsasabi sa kanya na dinala siya sa ikalawang palapag ni Toka at ng iba pa. Siya ay nagiging pangamba, nagtatanong muna tungkol sa kalagayan ni Hide. Narilib siya nang makita ang kanyang kaibigan na buhay at nagpapagaling. Sinabi niya kay Yoshimura na ang kanyang gutom ay tumatagal ang napakatagal at parang halos mamamatay na siya sa gutom. Bagamat si Hide na lang ang kanyang choice. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tinanong ni Kaneki ang dahilan kung ba't may dugo sa kanyang bibig at kung anong kanyang ginawa habang siya ay natutulog. Sinabi ni Yoshimura kay Kaneki na pinakain siya ng karne ng tao habang natutulog dahil ito lang ang nag-iisang way para masatisfy ang gutom na nararamdaman ng mga ghoul at i-accept na lang daw kung ano siya. Sinabi ni Kaneki na hindi niya naisaktan ng kanyang kaibigan at pinayuhan na sana ma-embrace siya sa kung ano man siya sapagkat hindi naman daw siya tao o ghoul. Hindi siya sigurado sa kanyang lugar sa mundo kasama si Hide at ang lugar sa mga goals. Nagsimulang umiyak ng husto si Kaneki at di na alam kung saan ba talaga siya bilong. Sinabi sa kanya ni Yoshimura na siya ay human at ghoul at siya daw ay bilong sa parehong mundo. Inalok si Kaneki ng trabaho sa Antico dahil ipinangako ni Yoshimura na tuturuan siya kung paano mamuhay tulad ng isang ghoul habang siya ay isang tao. Sa lalong madaling panahon ay mauunawaan niya ang buhay ng isang ghoul. So ayun na nga mga ka-anime, nakita natin kung paano gamitin ni Ken Kaneki ang kanyang kagune sa kauna-unahang pagkakataon. Tatanggapin kaya niya ang work na ino-offer sa kanya sa Antico at kung paano nga ba ang magiging adjustment niya sa buhay ng isang ghoul at sa buhay ng isang tao. Yan naman ang sunod natin na pag-uusapan. Kung nagustuhan mo ang video na to ay please like, share, and subscribe at hanggang sa muli mga ka-anime!